Hello, what's up? This is Cotman back again for another detalyadong review po. This one is the Honor X9B. Ang pinakamatibay daw na smartphone ngayon. Mas matibay pa daw sa 3310. Totoo nga kaya? Well, actually hindi na natin malalaman yan kasi hiniram ko lang po ito, so hindi ko siya pwedeng i-testing sa durability test. So, let's just assume na matibay talaga siya, and siguro panoorin nyo na lang yung part na may mga reviewer na willing na ibagsak ito, ihampas at kung ano pang pwedeng gawin. But this one, like I said, nahiram ko lang po siya ng isang buwan, so please bear with me. Doon na lang muna ako sa normal na detalyadong review. Sensya na hindi ko talaga kayo pagbibigyan doon sa hampas-hampas yung alright, anyway, let's start. So, umpisa na agad natin, no? Ang ganda ng ng fingerprint. Under display fingerprint niya, solid. So, una-una, diretso muna tayo agad sa kanyang price tag. So, naglalaro po siya around 16,000. So, Honor X9B, 16,000 pesos. I believe this is the base variant. Hindi, 12GB yata ito. Let's see kung tamang pagkakaintindi ko. Kung mag-add to cart tayo, 12GB nga. 12GB RAM, 256GB na storage. So, ito po yun eh. 12GB RAM. So, malaki po yung RAM. Hindi po siya virtual RAM. Totoong RAM po yun. And 512GB na storage. Yun po. So, ang tanong, sulit kaya ito sa 16,000 pesos si Honor X9B? Dito muna tayo sa specs. Expectations. Itong Honor X9B is currently running on Android 13, Magic OS 7.2. Okay? Hindi pa 14, sayang, pero baka magkaroon din ito na or makatanggap din ito ng Android 14 sometime soon this year. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, okay? 4 nanometer. At meron po siyang Adreno 710, yung pinaka-weak ng Adreno 700. So medyo wag po kayo mag-expect dito ng high level na GPU performance. Low powered po ito si Adreno 710 GPU, okay? Maganda lang pakinggan kasi may 700 series but low powered po yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung actual na performance. Post nyo na lang tong video kung gusto niyo pang basahin, pero ako tutuloy na ako sa kanyang actual na detalyadong review. Okay, let's go. So, unang-una, build and quality. Actually, premium look, naalala ko sa kanya actually dito si Samsung Galaxy S8. Naalala niyo ba yun? Ganito yung design niya actually. Difference lang is mas makapal ng bahagya dito sa taas at baba si S8. But, nevertheless, kapag nakikita ko siya, yun ang naalala ko sa kanya. But look at that curve. Oh. Nakakamiss po, promise. Walang alumbiro. Nabanggit ko na rin naman to sa mga earlier video ko before. Namimiss ko na talaga yung mga curve na mga edges. Kasi ang sakit sa kamay nung itong mga box type kasi pinauso ni iPhone so wala tayong magagawa, nagsunuran lahat ng Android. Pero personally, nagagandahan naman ako, don't worry, nagagandahan pa naman ako sa box type. It's just that mas ergonomic lang at mas comfortable lang gamitin ang mga curved edges, diba? May nag-agree ba sa akin dito? May nakakamiss din ba sa curved edges na kagaya nito? Yes. Anyway, sa baba nakikita na natin meron tayo dito ang SIM tray slot. Ito po ay dual SIM. Wala po siyang expandable storage, so hindi nyo po siya pwedeng lagyan ng micro SD card. Alright? And then meron tayong microphone, USB Type-C, speaker. Single speaker lang po siya. Dito lang po talaga ang speaker na yan. Na-test ko na siya. And then dito sa kanan naman nandito yung kanyang power button and volume rocker. So wala po dito ang fingerprint kasi gaya na pinakita ko sa inyo kanina. Andito po yung fingerprint at yeah, very responsive. 9 out of 10 ang accuracy niya. Once lang siya pumalya pero most of the time okay po ang kanyang under display fingerprint. Alright? And then sa taas meron lang po tayo ditong noise cancellation microphone. Pero pansinin din natin ang ganda ng pagkakaano dito. This one, smooth, glossy. Tapos pagdating dito parang brush na metallic, no? Ganda. Woo, nakakamiss! And sa kaliwa, wala po nakalagay. Sa likod, andito po yung triple camera niya. Module, maliliit lang po yan na lens kasi nga, well, mamaya papaliwanag ko sa inyo kung para saan yung tatlong camera at anong kayang gawin, okay? And then, pansinin lang din natin dito sa may part na to sa gilid, itong paligid ng camera. Ganda, no? Yeah, look at the detail of design. Itong diretso na to, diretso siya, may curve dito. And then pagdating dito sa volume, biglang sasayaw yung guhit. Ang ganda lang. Parang work of art. Gusto ko lang i-appreciate yung part na yun. And then, yung kanyang leather back. I'm not really sure kung leather to or plastic, pero ang sarap lang din sa kamay. Hindi nga siya fingerprint smudge magnet. So, I like this texture. Okay? So, okay lang sa akin siguro na leather ito kasi hindi naman ito minamarket ni Honor X9B as gaming phone. This is not a gaming phone. This is more like an everyday all-around smartphone. Never naman niya pinagmalaki na gaming phone ito. So, although itetest natin siya sa gaming, hindi ko siya titingnan or tatatruhin as gaming phone. Understood? Baka mamaya kasi mag-expect kayo
na masyadong malaki. So, design-wise, bibigyan ko siya siguro 8.5. Or no, bibigyan ko na siya ng 9 out of 10. Almost perfect siya sa akin. Ang ganda, solid. Ang kulang na lang siguro sa akin dito, since I'm a phablet type of guy, gaya nito, malaking screen. Gusto ko sana, mas malaki pa yung screen. Kung ang laki ng screen nito, tapos hindi siya curved display, bibigyan ko na to ng 10 out of 10. But that's my preference. Subjective naman po ang taste sa design. So, akin, 9 out of 10 lang siya. Almost perfect lang. Okay? So, yun. Lipat naman tayo ngayon sa display. Sa display, meron tayong 6.78 inch. So, malaki na rin naman. 6.78 inch curve AMOLED. As you can see, nakita nyo kanina, curve na curve po yan. Yes. 1.5K resolution. Ang taas din ang resolution nito. Yes. With 120Hz screen refresh rate. Siyempre, papakita ko sa inyo yan. Just proof. And the whole time na ginamit natin siya for review is hindi po natin siya tinanggal. Nakastock lang po siya the whole time sa high refresh rate or 120Hz screen refresh rate. So, the whole time, 120Hz yan. So, kung may mga games na makikita nyo nasa 60, 30, wala akong magagawa doon. Yun lang malamang ang kaya niyang isupport ng smartphone na to sa game na yon. Pero the whole time, promise, hindi ko po siya tinanggal sa 120Hz. So just in case na may expectation kayo din. Pero tayo dito din under display settings, may color mode tayo which is pwede natin palitan yung kanyang temperature ng kulay. This one is pag nag-vivid kayo, parang medyo nasa ano siya, nasa cool temperature siya. Pero kung mahilig kayo sa warm, pwede nyo i-adjust naman. Warm, yan medyo warm na siya. Ewan ko kung na-justify ng camera ko kung nakikita ba. Lipat nga natin sa default. O yun, may konting pagbabago ng black. Ito paano. Cool, yung blue na siya. Yan. So, pwede nyo po siyang i-adjust. Nasa inyo po yan. Which is very nice na mayroong ganoong settings para sa display. And of course, meron tayong mga video enhancer, so on and so forth. Kaso, konti lang yung difference niya. And then, ebook mode kung mahilig po kayo magbasa. So, sa display pa rin tayo. Meron po siyang 125Hz touch sampling rate as base, pero pagka nilagay mo siya sa gaming mode, actually, sinet mo siya sa gaming, pwede siya umakyat actually hanggang 250. May nakita nyo, may 250 po, and even up to 500. Na-test ko siya, umakyat siya saglit. So, pwede pa nga siya umakyat hanggang 1,000 kung tutuusin. Pero, pinaka-default niya lang talaga, 125 to 250Hz touch sampling rate. Okay? Tsambahan lang yung 500, ayun, 1,000 siya. Pero tsambahan. Mostly 250Hz touch sampling rate lang. Sa multi-touch, supported din po niya 10 multi-touch. So sa mga naglalaro po dyan ng Mobile Legends and Call of Duty Mobile or any games pa na pwede ang multi-touch, 10 daliri kaya. Yes, makakalaro po kayo dito ng hanggang 10 daliri. Widevine level 1 din sa DRM. As you can see, And kung panooran lang din naman yan, tingnan nyo na lang dyan sa screen kung gaano kabuhay na buhay yung screen. Ang ganda po ng kanyang display, magandang screen, solid, tapos dumagdag pa yung pagkakaroon ng curve na parang zero bezel talaga siya. Almost zero bezel. So, ang ganda po manood dito. And yes, makakapanood po kayo sa Netflix, Full HD+. Tapos sa YouTube, hanggang 1.5K, even 2K. Actually, supported pa nga niya 4K. Pero realistically, dahil nga 1.5K lang naman ang kayang support ng display, kahit 4K nyo yung resolution, 1.5K pa rin ang napapanood nyo. So, gusto ko lang malaman yun na parang hindi kayo nag-aaksaya ng mobile data nyo. Okay, isagad nyo lang sa kung ano lang yung sagad lang din ng smartphone display nyo. Sayang, kumakain siya ng malaking data na hindi naman niya napapanood yung 4K na yon. Kasi hanggang 1.5K lang din naman yung screen resolution ng smartphone nyo. FYI lang po yan, na. And of course, appreciate din natin yung ganda ng bezels niya, no? Basically, this is symmetrical naman kung titignan mo. Except kapag tingnan mo siya kasi sa top view, parang makapal lang yung taas and then sa baba masyadong manipis. But if you look closely, actually symmetrical naman siya. Kung iikot ka rin ng curve, see? Symmetrical naman siya. And then meron tayong punch hole doon, walang kamatayang punch hole. So yan, lipat naman tayo ngayon sa audio. So paparinig ko na lang sa inyo agad. So basically, this is single speaker lang po. Maganda actually yung bato niya ng sound. Malinaw,
Di nababasag. Okay, may konting hint ng bass pero masyadong mahina yung bass na yun. Pero overall, crisp naman, malinaw, malutong, maganda yung sound. Yun nga lang, medyo bitin lang yung loudness niya. Hindi siya masyadong rinig. Actually, pagka medyo nasa outdoor ka, may mga tao na nagsasalita, lalong-lalo na kung nasa tabing kalsada ka, hindi na siya halos maintindihan. So, malinaw pero kulang sa loudness. Yun lang. Pero okay naman overall. Pero kung sa room lang naman kayo, nasa room kayo, nasa loob ng bahay, malinaw, nasa malinaw, walang question doon sa part na yon. Alright? Yun po ang audio. And tinignan ko kung may support siya na ibang technology like Dolby or ano. Yung DTS, wala naman po. Wala akong nakita ritong support for that technology. Jack. Pero meron siya mga ganito, ringtone themes. Yeah, wala. Wala po ditong DTS or no. Ito yata para sa headphone jack. So, yun. Ito, Hisense. Ito yata ang technology niya, yung Hisense na brand. Hindi ko masyadong kilala yan. I believe sa Honor lang yata yung Honor na branding. Yeah. Kapag na-connect nyo siya sa earphones, mga wireless nyo, punta lang kayo dito para pwede nyo i-adjust yung playback mode. Alright? So sa audio, bibigyan ko siguro siya ng mga around 5 or 6 out of 10. Pwede na doon siguro. Malinaw naman kulang lang sa loudness. Ngayon, lipat naman tayo sa connectivity. 4G LTE and 5G. Okay, supported po niya 5G mobile data. Not 5 GHz Wi-Fi. Although meron din siyang support of course sa 5 GHz Wi-Fi. Currently nakakonect tayo dyan. Meron din po siyang support sa mismong 5G mobile data. So papakita ko na lang sa inyo. Yan ang test. And of course, pwede rin natin i-test ngayon actually. Ngayon mismo sa mismong Wi-Fi. So, currently may kahinaan siya rito sa Wi-Fi. Pag nag-300 yan, goods na goods yan. Yes! So, above average na siya ngayon. Naka 300 solid. Yeah, maganda ang kanyang sagap, both Wi-Fi and mobile data. Not bad para sa isang Samsung na chipset. Yes, gawa po kasi ni Samsung itong Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 na chipset. Pero not bad, promise. Okay siya. And again, pinakita ko naman na sa inyo, di ba? Wi-Fi, supported po niya both 2.4 GHz and 5 GHz. And kapag pumasok po tayo sa settings, meron tayo more settings. Meron po tayo ditong Wi-Fi Plus. Yes, anong gagagawa ng Wi-Fi Plus? Pwede po siyang mag-switch between Wi-Fi and mobile data, naka-automatic kapag in-on mo to. Plus, meron din siyang evaluate network quality, which is, i-check niya kung alin na mas maganda ang signal, doon siya lilipat. So, meron siyang ganung feature lang naman. Just in case na curious kayo kung ano pang meron sa kanyang Wi-Fi settings. And then, ang Bluetooth nito is Bluetooth 5.1 lang. So, for 16,000 pesos, medyo old at saka lumang technology yung Bluetooth 5.1. So, basically, ang mai-enjoy nyo dito is mga SBC, AAC, tsaka yung lowest na aptX adaptive. So, hindi po siya very good para sa mga audiophiles dyan, mga masiselan sa tenga. No, hindi para sa inyo ito. Pero very good na to in general use. For madlang people, ika nga. May NFC rin siya, just in case na gumagamit kayo ng NFC. See, there it is. And then USB 2.0, meron po siyang OTG support, of course. Siyempre, titest natin yan mismo. Eto na nga. Pasok tayo sa sa file manager. Makikita nyo, and ayun, Orico USB drive. So meron tayong, itong Orico na to is 512GB na UFSD. So pwede nyo po siyang pag-save ng mga files nyo, movies, documents, walang problema. And then syempre pag huhugutin na natin, kailangan i-eject o unmount ng maayos, baka masira So ugaliin nyo po yan kapag may sinasaksak kayong OTG, make sure na i-unmount or eject ng maayos bago nyo hugutin. Kung interesado kayo sa Orico na to, iwan ko yung link sa video description. Okay? And finally, of course, tinest din natin yung GPS nya. Maganda po ang quality ng GPS nito. Above average sa 3 meters accuracy. Okay? So overall, connectivity nya, bibigyan natin siya ng around 6 or 7 lang siguro. To be safe, 7 out of 10. Kasi yun nga, mababa yung Bluetooth na version niya, and GPS accuracy is above average lang. So, pero okay naman na yun. It's not bad, okay? It's just that 7 out of 10 lang talaga siya para sa akin. Ngayon, lipat na tayo sa camera. Ngayon, dito sa likod po, meron tayong 108 megapixel main camera. Meron tayong 5 megapixel na personally kino-consider ko na as basura, and then 2 megapixel lalo na basura. So, hindi ko na siya masyadong bibilangin yung part na yan. But, the 108 megapixel, wag muna kayong mag-react dyan, wag muna kayong magalit kasi maganda po ang resulta ng 108 megapixel na ito. Wag nyo pong mamalitin. Actually, pwede ko na ipakita sa inyo ngayon ng diretso. Tingnan nyo naman ang kuha rito. Yes, look at that. Sa mga favorite kong shot actually, hindi ko na-expect na ganito kaganda yung kalalabasan niya. And look at that detail. Oh, yung cut out ng blur. Oh yes. Oh, pati yung balahibo ng aso ko nakita pa rin doon. Oh. Ang ganda ng kuha niya rito.
Yeah. And then, lipat tayo. Ito naman sa selfie niya, pansin ko lang, medyo dull ng bahagya, pero overall, maganda pa rin naman to. And social ready pa rin naman yan. Kasi ito, low light naman kasi ito. May konti tayong noise dito nakikita sa gilid. And then, lipat pa tayo. Ito naman yung portrait mode niya na mismo, which is, napansin nyo, mas lumabo compare dito kanina. Malinaw pa yung nasa background ko. Yan. But this one, yung portrait mode na kuha, is lumabo na talaga. Yeah. Tinest ko kasi yung dalawa, both portrait and normal na photo mode. Dito ako medyo nalabnawan ng konti sa kuha na to. Kasi kung mapapansin nyo, medyo orange si Goku. Sa personal, iba yung kulay niya. Malayo sa realistic yung kulay na pinakita dito ni Honor. Ito lang naman ang nakita ko na pangit. Pero yung sumunod na kuha actually is maganda. Yan. Yan ang kuha na tama talaga. So may mga angulo na medyo labnaw siya. So, and may mga angulo na ganito kaganda ang kuha. And even if kumuha tayo ng details, yan, okay. May part lang dito na medyo nag-soften na ng konti itong part na to. And then, lipat tayo rito. Ito, ang ganda ng kuha rin dito. Pagdating sa details and kulay, okay. Actually, may pagka-cinematic ang dating. So, I like this one. I like this shot. Mapapansin nyo. Ganito, ganun din. And this one, ito, yan. Again, sa part na to, medyo malabnaw si Luffy. Pero, okay pa rin naman ang kuha. Siguro sa angle na lang din ang kuha sa angle. Pero, yung kulay, medyo nalabnawan ako ng bagay. And may konting noise tayo rito and softening na nangyayari. And then, lipat tayo rito sa kabila. Ito yung totoong kulay dapat ni Luffy, which is nakuha niya na maayos. So yun, overall sa picture, mga bibigyan ko siguro siya 1 to 10 is mga 7.5. 7.5 out of 10. Goods po yung kanyang picture. So not bad na rin naman para sa 16,000 pesos. Sa picture po yun na. Ngayon, lipat naman tayo sa video. Okay? So sadly, sa video, itong 108 megapixel, wala pong OIS, wala pong stabilization kayo makikita rito. And kung mapapansin nyo rin, medyo malinaw yung kuha kasi kaya po niya hanggang 4K at 30 FPS. Sa likod lang po yun ha. 4K at 30 FPS. So ito yung sample shots ng 4K at 30 FPS. So this is the 4K resolution, 4K at 30 FPS. Obviously walang stabilization, so oga siya. Yeah. Try natin naman ng front. Kumusta yung mic nga pala? So ito naman yung front camera, 1080p 1080p at 30 FPS lang po. Yeah, baba lang. And obviously mukhang base sa uga-uga ng screen, wala ditong image stabilization. Yeah. Kamusta yung mic? Ito naman ang 1080p at 60 fps. Karoon din. Wala rin stabilization ang nangyayari. Wala. Hindi stabilized. Anyway, move on. Ang cute ng multi-video nyo. Ito yung pag gusto mo mag-vlog, gusto mo nakikita mo yung mukha mo, pwede nating ilipat-lipat ang picture, yung front. And then makukuha naman yung nasa likod. So good for vlogger to, ayos. Wala lang image stabilization but pwede na to. Bili ka na siguro ng maayos sa tripod with gimbal. Winner. Ganda na rin quality oh. Solid. For vlogger. Tibay pa no? So yun, nakita nyo na rin po yung sa front camera which is 1080p at 30 fps lang din. So may kababaan din. So yun yung parang typical na sa mga China phones eh. Yung front camera lagi hindi nila priority. Although sa picture pumasa siya, sa video sakto lang. Okay? So i-overall natin, overall verdict ko siguro sa video naman, medyo alanganin kasi walang OIS sa 16,000 pesos na price tag, which is ang dami na rin po kasi ngayon niya kalaban na 16,000 pesos na may OIS. 16,000 pesos po na may OIS. Yes, meron na rin po kasi marami na. 16,000 pesos, nabitin tayo doon sa part na yon. Pero siguro i-consider na lang natin na matibay siya. Nakita natin yung test. Baka doon lang talaga, kaya nagmahal siguro. Kaya umabot to ng 16,000 pesos ay dahil doon sa tibay na yon. Yun, camera 7.5 overall. Both picture niyan and video. Hindi ko siya mabigyan ng mataas na score kasi nga ang daming kulang. Nakukulangan ako. Pero don't get me wrong, magaganda yung mga kuha. Nabibitin lang ako sa kanya mga features pagdating sa camera. But overall, social media ready na. Very good na rin naman yun. Ngayon, lipat naman tayo sa battery. So, meron tayong 5,800 mAh na battery dito with 35 watts fast
charging. Tinest po natin siya, actual na speed lang po niya na kayang i-deliver, maximum is 20 to 22 watts. Even using the original charger, hanggang 22 watts lang po yung maximum. So, hindi po talaga nagagamit yung totoong 35 watts. Fully charged, kaya niyo po i-fully charge ito ng around 50 minutes. Naglalaro ng 50 minutes. Minsan 45 minutes. So, naglalaro tayo ng 50 minutes from 15% to 100% sa 35 watts na 5,800 mAh. Okay? Sa PC Mark naman, syempre, papakita ko sa inyo yan. Tinest natin yung actual na speed. Itong 13 hours and 51 minutes, ito po ay half brightness, half volume with internet. Okay, half brightness. It means ito yung brightness para sa mga nasa loob lang ng bahay, opisina, yung mga hindi naman naglalabas masyado at gamit ang cellphone nila. So, kaya po niya hanggang 14 hours. Light use, wala pong gaming dyan na involved. Light use, browsing yan, browsing social media, so on and so forth. Yeah. 14 hours. Ang kunat nun. Kasi ang average lang naman is around 10 to 11 hours. Ang kunat niyan. And then, syempre, tinest din natin yung full brightness, full volume. Yeah, para naman sa mga tropa nating riders at mga tropang sa labas nagtatrabaho ng tanghaling tapat. So, kailangan nila naka full brightness talaga yung smartphone. In fairness din, 9 hours and 7 minutes. Ang average po kasi dapat is 7 hours. So, 2 hours siya above average. Very good. So, endurance ng battery, ang ganda po ng optimization dito ni Honor X9B. So, thumbs up. So, pagdating sa score siguro sa battery, bigyan ko siya ng around 9 out of 10. Makunat na rin yun. Yung tibay niya, tapos yung kunat sa battery, pang trabaho talaga to. Itong smartphone na to. At ang ganda pa. Hindi isipin mo bang chipi pa yan? Hindi Ang ganda niyan. So, solid po sa battery ito. Ngayon, speaking of chipi pie, lipat tayo sa performance. Anong kinalaman ng chipi pie sa performance? Ano? Performance. Ang total score muna tayo, 510,000 po. So, ito po yung actual na nag-contribute sa mga scores niya. Ang baba po ng GPU. Like I said, Adreno 17 is the weakest currently sa 700 series na GPU. Ang baba, 47,000. That's, mas malakas pa yung G99 na GPU kasi alam ko, mahabol yun ng 67,000, I think. Around 60,000, 50 to 60,000. But dito sa Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, this is super low, 47,000 GPU. Ang nagdala ng score talaga is yung CPU, memory, and then the UX. So, CPU, ang layo ng score ng CPU sa GPU. Kahit man sana half ng CPU, hindi siya umabot. And that's a bad sign. Yeah, may clue na kayo kung saan tatakbo rito pagdating sa gaming. Like I said, di naman siya na advertise for gaming, pero you should know, just in case na binili nyo to, and balak nyo pa rin mag-game sa smartphone na to. Pero bago tayo dumiretso, papakita ko lang sa inyo saglit ang Geekbench niya. 938 single score, so medyo mababa, below 1,000 And multi-score, 2,700 lang. May kababaan din actually yung kanyang Geekbench. Take note na nasa 16,000 tayo, so medyo sinisilip-silip ko yung mga ganitong part ng specs niya, okay? Hindi lang puro battery, hindi lang puro mobile data. Sisilipin din natin yung chipset. So mababa po yan actually sa 16,000. And just so you know, bigyan ko kayo ng idea. Sa specs kasi ni Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, ang maximum po niya na clock speed is 2.2 GHz. At alam nyo ba kung ano ang chipset na may 2.2 GHz na sikat ngayon? The Helio G99. So basically, parang Helio G99 lang ito na mayroong 5G connectivity. Yeah, look at that. 4 na 2.2 GHz and 4 na 1.8 GHz. Sadly, that's the truth. Helio G99. So, kung tutuusin, mas malakas pa si Helio G99 dito. Huwag kayong mag-react ng negative kasi may proof naman ako, may video ako. Papakita ko sa inyo, Call of Duty Mobile. Nag-run tayo sa high graphics, yeah, max FPS. In fairness, sa temperature niya, stable po siya around 38 to 40 degrees Celsius. Plus, papakita ko na rin sa inyo actually ang actual na FPS average para yung sinasabi ko hindi hula-hula, no? Ayan po, Call of Duty Mobile average FPS 49 FPS. Pero in fairness, stable naman siya dito. May konting dip sa dulot umpisa. Pero understood dyan talagang nababa ang FPS sa intro at saka sa ending. Pero in fairness, ganyan. Pero 49 FPS na average lang. That's Call of Duty Mobile. Lipat naman tayo sa Mobile Legends. Sa Mobile Legends, kaya po niya hanggang super FPS and ultra graphics. That's good. Pero sa actual na game, stable po ang temperature around 42 degrees Celsius. Naglalaro siya doon. Hindi naman siya nag-overheat, which is good. Which is a good sign actually. Sa FPS naman, 55 to 60
60 FPS. So, halos same lang din ng Hilo G99 pagdating sa FPS ng Mobile Legends. So, that's not, kino-compare ko yung actual ayan. And kung gusto niyo makita ng proof, Mobile Legends, 58 average FPS. Yeah. And that's the graph. May dip tayo sa gitna for some reason. Di ko alam kung anong reason ng pag-dip na yan, pero bumagsak yung kanyang performance kalagitnaan ng game. Karamihan naman, majority ng laro is stable siya sa around 60 FPS. So that is why bumaba ito. Dapat siguro perfect to average FPS 60. Bumaba ng 58 kasi nga nagkaroon siya ng dip sa gitna ng game. Nag-frame drop, just in case na hindi nyo gets yun. Nag-frame drop po kalagitnaan ng game. Okay? So, yeah, Mobile Legends, yan po. Ngayon, lipat naman tayo sa Genshin Impact. Siyempre, lowest settings po. Yeah, parang Hilo G99 nga. Lowest settings. Siyempre, sinet pa rin natin siya sa 60 FPS kasi gusto kong makita kung kaya niya lumagpas sa 30 FPS na minimum. And to my surprise, actually, it's a good sign. 42 degrees Celsius, ilang mission ang tinanggap ko. Yun yung pinaka-highest niya, I believe. Or naglalaro siya doon at least. At ang FPS, 40 to 45 FPS base sa observation ko. And pag tinignan naman natin, ibabangga natin sa findings naman mismo ni Tacostat. So, tumutugma naman. Average niya FPS is 41 FPS, which is a good sign kasi 30 FPS lang naman yung lowest. And tama rin yung hinala ko na kaya niyang umakyat more than 30 FPS. So, nag-41 FPS siya by average. So, sa una, huwag nating pansinin to masyado tong intro kasi talagang mababang FPS yan. So, sa mismong laro, mostly okay naman. So, naglalaro siya around 40 FPS stable siya doon. So, it's not bad. Okay? Ngayon, PUBG Mobile. By default, nag-run siya ng HD graphics and high FPS. Pero nagulat ako. Ito, medyo surprising ito para sa akin kasi hindi ko na-expect na pwede pa siyang itaas. Supported po ng smartphone na to hanggang Ultra HDR. So, nag-switch tayo sa Ultra HDR and Ultra FPS. So, Ultra sa PUBG Mobile. In fairness, stable po siya around 30 to 40 FPS. Naglalaro siya doon. At the temperature, 38 to 41 degrees Celsius. And of course, papakita ko sa inyo, ito, 17 minutes na laro. Ayan. Average 32 FPS. Gaya ng na-observe ko, 30 to 40. So, yun. And pansin nyo naman kung bakit. Dito, yan, stable siya sa 30. Umakyat siya bahagya for some reason papuntang 40. But overall, nag-average talaga siya sa 32 FPS. Hindi ko alam kung bakit dito tumaas na siya bigla ng 40 bago matapos or half time ng laro. Yeah, yun lang na-observe ko and yan din yung actual na result. So, not bad for PUBG Mobile. That's ultra settings sa PUBG Mobile. Okay? And of course, hindi mawawala ang Farlight, ang nagpapainit ng smartphone. By default, nakaset po siya sa balance graphics. And syempre, as usual, ilalagay natin siya sa extreme FPS. At in fairness, stable po siya around 37 to 38 degrees Celsius. Kaso nga lang, nadismaya lang ako sa part ng FPS. Why? Kasi sa Hilo G99 kaya po hanggang 70 FPS, even minsan humahato pa ng 100 FPS. Pero dito sa kay Honor X9B, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, naglaro lang siya ng average 56 FPS. Yeah, may fluctuation, may konting dip, pero 56 FPS lang po. Ang layo po sa performance na kaya ibigay ni G99, which is optimized. Guru given na yun, kasi optimized na si Hilo G99 at this stage. So maybe yun ang advantage ni G99. Pero this one, wala lang. Nag-expect lang ako na mas mataas pa. So, mababa lang talaga siya and slightly na dismaya ako. But it's not a bad thing naman. At least, lagpas pa rin siya ng 30 FPS. Still, hindi siya nag-average more than 60 FPS, which is, yun nga, mas maganda pa rin ang overall average na pinapakita ng Hilo G99 base sa test ko. And kung hindi kayo naniniwala, watch nyo yung mga smartphone like yung sa Poco M6 Pro and Infinix 030 4G, yung mga Hilo G99 po yon. I-confirm nyo yung sinabi ko kung mas malakas ba talaga ang Hilo G99 doon kaysa sa rito. Kung ayaw nyo lang maniwala, kung gusto nyo ng proof, meron naman akong mga videos dyan available for your consumption. So 2024 ang ganda na pinapakita ng Hilo G99, mas maganda sa Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Pansin ko lang, okay? And of course, ginamit ko rin siya sa Asphalt para matest ko yung gyroscope niya. Not bad, very responsive pa rin naman. So yun, yung napansin ko lang, medyo nagka-crash siya sa Asphalt. 2 times siyang nag-crash kalagitnaan po ng laro for some reason. Siguro incompatibility issue lang. Siguro hindi naman major issue yun. Kasi doon lang naman sa laro siya ganun nagloko. So, lipat na tayo sa verdict. So, ang tanong, sulit ba siya sa 16,000 pesos? Itong si Honor X9B. Siyempre, i-consider ko rito lahat ng features overall. Meron siyang durability na nakita natin na matibay daw talaga. Sensya na, hindi ko talaga matetest yan. Di akin to eh. Pero matibay, nakita naman natin. Although, may mga TikTok videos din na nabasag siya. So, basically, this is not invincible. Matibay po si Honor X9B, pero hindi po siya invincible. So, hindi porket nakita nyo yung ibang vlogger,
pinapakita sa inyo, sinusubukan basagin, tinetest siya sa drop, 50 feet drop, huwag nyo pong gagayahin yon. Okay? I wouldn't recommend that kasi meron din, kung magsa-search kayo, search enough, may makikita rin kayo na nabasag yung X9B nila. Isang laglag lang. Yeah. So, matibay, yes. I'm sure na mas matibay ito sa majority ng mga smartphone ngayon sa market. Ito ang pinakamatibay sa majority. But again, uulitin ko, emphasis, kasi baka meron dyan na kagaya nung may vlogger kasi na ipinanligo sa swimming pool and then yung mga bumili tuloy ng unit na yon, pinang swimming din, ayun, nagsisi kasi lahat hindi na nagbukas, patay na yung smartphone, gagastos pa sila na wala na sila ng smartphone, ilang linggo lang sa kanila yung smartphone, magbabayad pa sila sa pagpapagawa. So, I would not recommend na gayahin nyo yung mga ganong pang-udyok or encouragement na gawin nyo yung paglublob and this time, ihahampas nyo naman yung smartphone. No, please don't do that. Nakakita na tayo ng samples na matibay siya, huwag nyo pong i-assume na invincible ito. Matibay lang siya. Mas matibay sa normal na smartphone. Yun na lang. Take it as it is. Huwag nyo nang i-accept. Kung mapera kayo, sige, test nyo. Pero kung last money nyo, only money nyo lang yung pinabili rito, huwag na. Basta matibay siya. Yun. Siguro pag nalaglag, swerte, hindi mabasag. Yun. Given yun. Alright? So, sa 16,000 doon pa lang, I believe, sulit na. And then, the battery endurance. So, sa mga nagtatrabaho dyan, matibay na, may battery endurance pa na ganun kaganda, approve. So, doon pa lang, sulit na sa akin eh. Pero syempre, kung magni-nitpick na lang din naman ng usapan, sige, eto naman ang nitpicking na part. Yun nga, hindi kagandahan yung front camera. Meron siyang performance na hindi ganun ka, alam niyo na, mababa. Ikumpara sa ibang mga chipset, even Helio G99, hindi siya ganun kataas. Para sa 16,000 pesos, camera sa likod, okay na. Hindi na masama sa akin. Wala lang talagang OIS, which is 16,000 pesos walang OIS. Medyo let down ng konti. Yun yung part ng nitpicking ko siguro. Alright? And one last thing, single speaker sa 16,000 pesos, medyo bitin din sa akin yan. Pero look at the bright side, meron tayong under display fingerprint, AMOLED na 1.5K resolution, 120 Hz screen refresh rate. Kahit mag-nitpick ako, tingin ko sulit pa rin siya sa 16,000 pesos. This is the Honor X9B and approve sa akin to. Sa tingin mo, ikaw boss, panalo ba sa ito? Approve ba sa ito? Yun lang yung masasabi ko. Sulit to and yun nga, kung turn off sa inyo yung mga sinabi kong nitpick, kung turn off sa inyo yun, di wag nyo na lang bilhin to. Pero kung okay lang sa inyo yun, mapapalagpas ng taste nyo yun, this one is sulit. Sulit sa gastos nyo ito. Not bad. Alright? So, hanggang doon lang. Sana nagustuhan nyo yung ganitong style ng video. I know, medyo prangka. Pasensya na kung medyo hindi kayo sanay sa mga words ko. Lalo yung mga baguhan dito. But, I just want to make sure na kilala nyo yung smartphone kahit papano bago nyo bilhin. Okay? Alam nyo kung saan pupunta ang pera nyo. Yun lang naman yung akin. So, hanggang doon lang. Sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. This is Scottman. I'll talk to you again soon. I'm out.